hindi ko lang maintindihan talaga, no? Kung unang-una, why did they have to say it today? Alam ko tinanong siya sa isang press conference, no? Pero di ba pwede mo naman sabihin, nasa Senado na yan, bahala na sila. Pero Or sabihin mo na lang, katulad nung host natin, pag tinatanong ng ayaw niya na tanong, next question, no? Next question please. Ganun na lang sinabi niya, di ba? Nag-gets na yun ng mga media. Ngayon, kung yung mga media na nandoon ay katulad nung host na dating media, dating media, no? Ang sarap sabihin, dating media. Lumang tao. Ganun. Patayin niya yung mic. No? Patayin niya yung mic. Kung yung dating media na taga-ANC ang magtatanong. Ang dali-dali patayin ng mic. No? Hindi ko kasi maintindihan ito. Basahin natin para mas maalala ng mga viewers natin. No? Sabi niya, how many times do I have to say that? I didn't want impeachment. Lahat ng kakampi ko sa Kongreso hindi nag-file ng impeachment complaint. Yung mga nag-file ng impeachment complaint, hindi mo masasabing kaya kong utusan na pagsabihan na ito yung gagawin mo. So why do I have to keep explaining that I didn't want impeachment? Unang-una, may naman nagsabi ba na Mr. President, pakipaliwanag po yung posisyon ninyo. Hindi naman niya tayo niyan tanong, di ba? Number 2, siguro kung magiging pipilitin natin maging tingnan yung nitty-gritty nito. Okay, iba yung nag-file ng impeachment, pero paano naman yung mga lumagda? Pwede mo sabihin na hindi mo pwede utusan na pagsabihin yon. Siguro, in an ideal world, hindi, di ba? Pero the fact na anak mo yung unang pumirma, di ba? May mga nuances naman yan, di ba? Pero sa akin ang isang framework na pinanggagalingan ko rito, to borrow your favorite word, Senator, yung framework, this is a battle for the president to lose. And right now, he's losing it, and a big part of it is himself. Okay. Shut up muna ako. Since the midterm elections kasi, di ba ang daming nakapila sa presinto? Bakit pumila pa yung presidente? Nakiwa nagpapaliwanag. Oo, ba't pa siya nagpapaliwanag? Tsaka tapos na yun eh. Di ba? Yung very essence ng sinasabi niya, pabayaan na natin yun. Hindi nga niya pinabayaan eh. Binigyan nga niya ng bala yung mga kalaban at dinemoralize na yung kanyang mga kakampi. Diba? Okay. Yung anak lang niya eh. Diba? Bakit? Anong paliwanag ng anak niya? Kaya ako na unang pumirma ay dahil huhukayin daw yung lolo ko at itatapon sa West Philippine Sea. Ano ba yung mas compelling na paliwanag na katulad nun? Babawiin mo ba yon? Yung anak mo na ang nagsabi. Dapat nga yung tatay nagsabi nun. Okay na. Ayaw niya magsabi. Yung apo mo na, yung anak mo na nagsabi. Ibigay mo na sa kanya yon. Baka yan yung kanyang one of the few defining moments eh. Di ba? Tapos aagawin nyo pa. Sabi pa nung kanyang campaign manager ng alyansa, napilitan, na set up. Yun pa yung paliwanag. No? Mahirap yata kung ikaw unang pumirma na set up ka, anak ka ng presidente. Ibig sabihin, mas nakinig ka sa tito mo. Kaya nga. Hindi ko na nga maunawaan yung paliwanag ng campaign manager na Toby Chanco. Mas lalong hindi ko maunawaan itong paliwanag ng tatay, ng presidente. No? Hindi ko alam kung may pagkakataon pa para bawiin lahat yan. Dahil kung babawiin naman niya bukas, so mas lalong confusing. Ano ba talaga, kuya? No? Ano ba talaga? Lalong confusing. Ngayon nga, confused na yung mga tao mo eh. Dami ko na nakausap ng mga supporter niya, litong-lito na sila. Diba? Kaya, tuwan-tuwa yung kanyang mga kalaban. So, what was that about? Baka gusto mo i-deconstruct yung another favorite word ko. Sige, i-deconstruct natin. Okay. May isang comment dito sa Science and Facts. To. Talagang madalas manood itong si Science and Facts. Yan ang pangalan niya, Science and Facts. Middle name niya yung end. Okay, sabi niya, that's why the president's statement may be tactical in nature. Alam mo, for 3 seconds, inisip ko rin yan pagkabasa ko. Pero sabi ko, hindi talaga eh. Hindi naman ako yung pinakamatalinong tao sa Valenzuela, sa barangay namin. Pero hindi talaga eh. Parang ganito yung reading ko dun sa una niyang sinabi, di ba? Yung sabi niya, tempest in a teacup, di ba?
Yung sinabi niya. Tapos hindi naman makakatulong yan sa buhay ng tao. Noong time na yun, pwede pa natin bigyan ng siguro mga 5% chance na maka-tactical. Pero sa lahat ng ginagawa niya, hindi eh. Alam mo, mas namamayani baka daga lang talaga. Malaking daga sa dibdib. Kasi tingnan niya, basahin natin yung sinabi niya. Kung ikaw ba senador, iniisip mo, talaga medyo hindi ko pa alam yung desisyon ko, papayami muna ako. O kaya, talagang iba naman, decided na, kahit ano pang ebidensya lumabas, hindi ko i-convict si Sara Duterte. Nagkaroon sila ng way out. Ito na sinabi ng presidente. Doon sa puntong yun, hindi nila magagamit yung claim na, hindi, may separation of powers. Alam naman natin, hindi totoo yan. Diba? In many respects. So, yung presidente mismo, yung sumira sa kanyang, sa kanyang laban. Diba? Yung general. Tsaka yung counting alam ko sa strategy and tactics ay yung tactics nagse-serve sa isang strategy. No? Yun yung purpose nun eh. Kung yung tactic mo is to confuse your own troops in the middle of a war and inspire your enemies in a battle for survival, parang lang pwede lamang mamali ako dahil hindi naman ako ganun katalinuhan. No? Parang hindi siya tumutugma dun sa whatever strategy yung pinaplano mo. No? In this case, ang assumption ko, yung strategy mo is to dominate. Di ba? Manalo. Di ba? So, parang hindi nagsaserve yung tactics na yon. No? Kaya, agree ako doon sa host, kahit paminsan-minsan lang, na parang hindi. Unless talagang lahat tayo bobo at talagang genius si President Marcos na talagang meron siya nakikita na hindi natin nakikita. Tama. Pwedeng ganon. Tayo kasi laro natin dama, laro natin checkers eh. Baka yung laro ng presidente, go. No? Game of go. Na mas sophisticated kaysa sa chess. Ibig sabihin, ay labanan niya ng unpredictability. Dapat hindi mo ma-predict yung move ng iyong kalaban. No? More sophisticated than chess. Ang alam mo lang kasi, Christian, checkers dama lang ang alam mo Kaya talagang hindi mo maunawaan yung mga usapin ng strategy and tactics. Ano yung dama? Hindi ko yata alam yun. Hindi ko naman nilalaro yan. Yung tansya yung ginagamit. Alam mo ba yun? Yung pastigana, papakain mo yung mga kakon mo. Alam ko yun. Naglalaro ko niya ng bata, yung tansya niya ginagamit namin. Kung sino yung matalo, sino yung maubos yung mga pyesa, siya yung panalo. Tawag doon pertigana. No? Medyo related din sa pinag-uusapan natin. Parang labanan ito ng pertigana, hindi mo napapansin. Paramihan ng mali. Parang gano'n paramihan ng mali. Hindi ba tumataas yung confidence mo sa ganitong klaseng larangan? Ayoko nga sabihin yung word na dinadaga kasi minsan tumatatak Pero alam naman sabihin natin, weak leader. Natuwa naman yung mga Duterte. Sabi na sa inyo Tatay Digong namin nung nagsabi niya, weak leader yan Nakita nyo na. Diba? Pero dapat sana ma-realize din niya na hindi lang ito survival battle between the Marcoses and the Dutertes. Correct. It's a survival battle ng ating lipunan. This is a survival battle ng susunod na henerasyon, na susunod na salinlahi. No? Kung gusto mo isakripisyo yung iyong pamilya, yung iyong dynasty, isakripisyo mo naman para sa isang higher calling, para sa isang higher purpose. Yung kinabukasan ng lipunan, yung kinabukasan ng bansa, yung kinabukasan ng susunod na salinlahi, na kung makakabalik ang mga halimaw, ay talagang wasak, hindi ko alam kung saan pupulutin ang ating bansa. Yun nga Tsaka, I definitely agree, no? Kasi pwedeng, siguro sa kanya, kaya niyang tanggapin na sinabi ko, montak na raw ng papatay sa kanyang asawa, tsaka pinsan. Siguro, kaya niyang lunukin yun, tanggapin, di ba? Pacifist siya. Okay lang ako. Mabait akong tao nasa na yung issue ng accountability. Nasa na yung issue ng, di ba, nasa 600 million at least yung pinag-uusapan ng confidential fund. Ito na, may mga sasabihin yung iba. Paano naman yung ibang kinulimbat na ibang politiko? Kaya nga dapat pati yun tutukan, di ba? So, parang nakakalimutan niya yung bigger issue rito yung pagpapanagot doon sa mga dapat managot. At tingnan kung fit pa ba itong official na ito na manatili sa pwesto kung saan siya nakahalal. Ito, may comment dito, Senator. He always imitated, never duplicated. Hindi naman porke di nagmumura, weak na.
Ba't sinabi ko ba magmura si President Marcos? Actually, gusto ko nga yung ganun demeanor na may decency, di ba? Pero hindi ko sinabing dapat magmura siya eh. Oo. Pero dapat magpakilala ka rin, no? Kasi always imitated, never duplicated. Ang lalim eh. Parang missing the point by a mile ang tawag yan. Yes. Oo. Missing the point by a mile. Dahil ang sinasabi lang naman natin ay, ano ba yung sinasabi natin? Nakalimutan ko na eh. Na-distract na ako kasi ang ganda eh. Always imitated, never duplicated. Bakit mo naman kukuhanin? Bakit mo naman gagawing idolo ng ating mga kabataan at yung susunod na mga salinlahi? Yung mass murder. Bakit mo naman gagawing virtue yung pagsanla o pagbenta ng iyong bansa sa mga dayuhan? Bakit mo gagawing virtue yung massive corruption, no? So, anong klase ka na leader kung papayagan mo 'yan, no? Hindi ko sinasabi na too late. Pero 'yan yung at stake eh, no less than that. Anong klaseng lipunan tayo kung papayagan natin yung mass murder, yung crimes against humanity, no? Yung mga piatos, yung mga Chel Jokno. Nakatanggap pa na si Chel Jokno. Tsaka Marian Rivera. Quote-unquote. Marian Rivera at Tempura. Pero mo, kasama na pangalan ni Chel Jokno at saka Marian Rivera, si Piatos at saka si Tempura. Inaabangan ko na lang, baka lumabas yung pangalan ng Edu Manzanas, nakatanggap ng confidential fund ni Sara. Diba? Sobrang impunity naman yan. Yung parang pinagtatawanan ka na, kaya kang lokohin, no? Kaya kang lokohin, ite-threaten ka pa, pag na-discover mo na niloloko ka, ipapapatay ka pa, no? Tapos, pag mumura-murahin ka pa, tapos yung nagmumura pa, ang biktima ng human rights violation, yung nambubuli pa sa'yo, yung nambubus ka pa sa'yo, yung nagte-threaten pa sa'yo, yung pa yung biktima ng kawalan ng rule of law. Anong klase namang bansa yan, di ba? No? Anong klaseng lipunan yan? Kung yan ang magiging norm, kung yan ang magiging modelo ng ating susunod na salinlahi, no? Hindi naman natin sinasabi na maging masyado tayong magaling, matapang, no? Noble, no? Hindi naman, pero may mga minimums naman na wag naman sana tayo ikahiya at isumpa ng susunod na henerasyon na ganyan ang ating mga modelo, na ganyan ang ating pamantayan, na ganyan ang ipapamana natin sa kanila. Wag naman ganon. No?